Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway isang gabi antes. Bagong nga pagnaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw Punaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw kita sa Martes, July 22, 2025. Fine weather pero medyo magal-umo na aton sa gyapon nga kalangitan. Pero compared sa previous days, no, sa especially sa weekend, medyo hindi na mo nakadamo lang aton siniya pag-eksperyensya sa pagbaha o pag-ulan diri sa lugar sa Western Visayas. Sa imo pang lakat, matakugang mudlat sa imo kagayon. Mayara nasing klase ha, diri sa may syudad sang Iloilo, gin-announce ini sa aton sini Iloilo City Government kahapon after sang suspension sa klase kun ito magsala last Thursday last week, Friday kag kahapon nga adlaw Lunes. So, tatlo ka adlaw gid nga kansilado ang klase, face-to-face classes sa Iloilo City kag sa iban pa nga mga kabanwahanan. Pero kung di ta magsala ang uton niya daw may suspension of classes sa gihapon. Pagod may mga lugar sa banwa sang uton, may mga barangay pa nga daw kahina sang pag nubo o kung pag-subside sang baha dira sa may area sang uton. Sa imo pang lakat, Diri sa Iloilo City, makita naton nga amat-amat na sa pagsako liwat ang aton sini nga mga dalanon kasunod sa pagbukas sang klase ang dugan ko kag pagbalik sa klase subong yang adlaw. kay gali na gumba. Sa bahin sang area sang Luzon, dito naman subong ang pagbukbo sang babaskog nga pagulan. Actually dito sa may NCR, damo man sa mga bulutuan dito ang nagdeklara sang suspension of classes tungod sang mabaskog sa gyapon nga pagulan bisan nga si Krising adto na sa China. Sa dugan ko Hindi kita makakampante bangod bay duha gyapon ka mga low pressure areas nga nasiplatan sa Philippine Area of Responsibility kag bisan nga hindi ini siling naton pa nga wala pa ini nangin bagyo ang ila presensya nagapabaskog sa gyapon sang habagat nga aton gina-eksperyensya diri sa may Western Visayas kag sa iban pa nga bahin sang pungsod. Amo ina ang rason kung nga daw gulpyada lang bubo naman ang madamol nga pag-ulan. O rason kung kisa nga ginasuspender man ang biyahe sa aton sini nga mga motorbangka. So hopefully nga maka-get back kita sa manami nga panyempo. Makabalik kita sa normal. Okay lang na nga may pag-ulan-ulan, wala lang sa mabaskog nga hangin. Kag hindi lang amo na ka damol kung tani no ang pagbubo sang ulan. Halin sa kabukiran kaya mo na ding ginabaton
sang syudad sang Iloilo, mga major rivers naton, flood control project naton, dire ginagadiretso sa Iloilo City. So far, sa datos sang aton siniyang City Disaster Risk Reduction Management Office, sa kabilugan, mayara sing 37 ka mga barangay out of 180 barangays sa syudad sang Iloilo ang naapektuhan sang habagat sang nagdigad nga mga inadlaw. Kag mayara pa kita sa mga evacuees nga malapit sa 2,000 nga nagatiner sa aton sini mga evacuation centers. Kahapon, nakakadto kita sa area sang barangay Lanit sa distrito sang Arubao, ang barangay Lanit nga ningadaan. Kung dali ka mag-agi sa may circumferential road, dira na pa kadto sa may Liganes, Saraga, amo na daang area ti ang barangay Lanit, dira ginada ang daluduan sang tubig, irigasyon, so medyo manubo-nubo na da nga lugar kay nakadtuan naton kahapon nga duha ka mga zona sang barangay ang daw grabe gid ang apekto ng ang naapektuhan no after 2 years no sa ilas ni kapitan daw wala na sila ka eksperyensya ang moto kadalom, pero sa Domingo kinulbaan ang aton nga mga pumuluyo malapit sa kilid sang mga irigasyon kag suba. Rason nga ini sila ang ginpang bakwit sa gym, daycare center kag sa chapel sang barangay Lanit sa distrito sang Haro. Sa Bunta Tala may ara man. Wala ta kabalo pa no kung ang iban si ila kay kahapon, ang iban naga-amat-amat na panghimos nga makapauli, ang iban nagahingagaw sa medical check-up. Naging patigayon sa aton sini City Health Office. Naga-advise gid ang taga CHO nga maghalong sa kaso sang leptospirosis, kaya mo naman iblantayan kung magbaha-baha ang kaso sang leptospirosis nagataas. Kahapon may aras ang ginpanagtag nga prophylaxis nga pwede ma-avail ang aton sini mga kauturan nga para maproteksyonan sila sa balatian nga leptospirosis. Kay karon kung may katol ka na, may pilas ang imo tiil, nag-ubog ka sa baha, di mahigko ina. Nagbasi mabutang sa peligro ang imo sini kabuhi, kag guro agwantahon mo lang masiling ka ordinaryo lang ning hilanat daw madala maniguro sa inom tubig kag pahuway. Siling man sang Di karon kung ang infection sang leptospirosis sumaka na karon sa iban nga parte sang imo sini kalawasan kag atakihon niya ng mga major organs mo, aga paandam gid ang aton sini nga mga eksperto sa medisina, ang aton nga mga doctors, ang aton sini nga Department of Health, City Health Office. supat malapor sila. Hindi na paghulata pa nga malala ang imo sini nga ginabatyagan nga sintoma kag magpa-doktor, pa-check up dayon kiti kung may suspected kada nga ay sa nagdigad nga daw nag-ubog ko sa bahaw. After 2 to 3 days daw naghilanat ako. Naglain na akong pamatyagan, nagatanan nga sintoma na batyagan mo, mas maayo nga ipa-check up muna ina. Dugay-dugay mangusisa tabla sa pag-asa kung ano ang amangin lakat sa aton siniya nga panahon kag ano ang status sang sining duha ka mga low pressure areas nga nasiplatan di ina bala ini may chance bala ini nga mangin bagyo. Mudlat sa imo kagayon, mata ko kalilipat ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na gumpa, wow, yeah. Yari na sa aton sining nga linya, aton sining nga pag-asa forecaster Sir John Baron agud maghatag sa aton sang pinakauli nga lakat sang panahon. Good morning, Sir John. No sir, good morning. Sa ato ng mga informative. So ito sa update natin sa ato sa Tuesday, July 22, 2025. Isa kang latest nga update, may tatlo ko sa weather system na susubong aga sa sulod sa atong nga par. Ano ang taning sa 140 kilometers sa Central Luzon. Ay activity siya nga mag-develop sa isa ka bagyo. Ay kadua na ito nga weather system, isa man nga ang isa ulit no, kay LPA nga nasa kalayon 320 kilometers east of Dalayan, Dalayan. Meanwhile, ang ikatatlo na ito nga weather system sa maling sa first monsoon nga nag-apekto sa atong pungsod.
Yung sa aton sa Western Visayas, expect natin ang magluog ng Atlanta, may chance sa South Saturday and thunderstorms, southwest monsoon. Wind intensity natin nasa moderate, southwesterly direction, yaman yung magdala sa moderate coastal waters. Forecast temperature natin 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagpunta kay 36, kaya nasa adlaw magatunog 86 sa hapon. Ang natin nga dito sa update, tapos sa Jan Baron, stay tuned sa mga dito sa update. And as always, stay safe up. Sir John, ano ang chances nga mangin bagyo ang aton sini nga duha ka mga low pressure areas sa Sir John? Well, ang ining LPA, siya lang ginamonitor natin nga mas malayo yun sa atong par 1,140 kilometers east of Central Luzon. May high likelihood siya nga mag-develop sa isa ka bagyo. Ang in-expect natin, once mag-develop siya sa isa ka bagyo, magkapasaka lang ang iyang dalagan, northward ang iyang dalagan, no? And in-expect natin, hindi mo siya landfall there sa aton, although may expectation natin, no? It's, especially there sa Western Visayas, is enhancement ng southwest monsoon. So expect na siya, hindi lang maulan ng siluhat lang, no? But for the next coming days. Ikaduha natin nga low pressure area na monitor, actually, expect natin na i-absorb na siya, no? Sa isa ka LPA. Well, actually, ang atong scenario sa mo is ang ining LPA nga mas malayo is ma-develop siya na isa sa tropical depression and then i-absorb yun ang ining LPA nga mas malapit siya sa atong landmass. So bisan pa nga masilin naton daw matunaw na malaning isa ka LPA tungod sa aton nga gina-experience nga habagat daw kalapad gid Sir John, no, sa aton nga cloud formation all over sa aton sini nga pungsod kung makita naton sa aton sini nga weather bulletin, Sir John, no? Yes, sir. Sa southwest monsoon, especially kung ginaingan sa weather system, medyo malapad-lapad di ba na, sir, ang paglaloob natin kay actually sa subungan expect natin scattered winds and thunderstorms. So siya kung mga mga scattered, mas medyo malapad-lapad na ang coverage ang aton nga galoob ng mga bagulan. Asa nagdigad daw may ara kita sang forecast nga maka-experience kita sang La Nina. Anong status ini subong sir daw masiling bala naton nga daw amat-amat na ni amo na ning season? Actually sir, kung nagkaunta sa aton nga latest nga data in regards sa aton nga ENSO, sa subong ano kita nasa neutral phase pa kita and for the next coming months, mas matiner lang kita sa neutral phase, no? So far, wala pa naman natin na makita nga may may klabuton kita nga lamig na. Actually, ang neutral phase natin, possible din siya mag-persist up until next year, especially sa first month ng next year. So actually, hindi mo dito dahil kung which is may managalit nga kayo neutral phase para kay kung naglanin niya, mas grabe pag may nga aton nga mga development sa aton nga bagyo. Madamong salamat, Sir John, sa imo tayo maginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you and good morning. Sir, thank you and good morning. Nabatian si Sir John Baron sang pag-asa sa pinakaulihin naton nga weather bulletin subong nga adlaw. Duwa ang low pressure area nga ginamonitor sang pag-asa. Ang isa ari sa babaw sang Luzon. Daw masiling man naton santo sa pag-asa forecast nga daw magwa naman lang ini siya sa Philippine Area of Responsibility kung magbagyo giman siya dito malayo-layo nang iyang distansya. Ugaling mayara diri sa ubos-ubos nga bahin diri sa may area sang Mindanao nga ginabulubantayan man nga posible mag-develop sa bagyo tinaybaluan naton nga daan nga daw susang san ulang to si Krising daw kalayo man gani sang agi niya distansya niya diri sa Visayas do dito na niya gani sa may area sang Luzon pero kung tanawon mo ang epekto sang habagat siguro iti habagat na gid man niya daw doble gid ang rain volume nga aton sini nga gina-receive. Hindi parehas ang nagliligad ng mga binulan. Mabalaan nyo na sa inyo nga mga cellphone apps dabla. Kung i-check nyo da ang weather da sa cellphone nyo, mabalaan nyo na da ang rain volume sa inyo siniya nga lokal nga lugar. No? Halimbawa, kung diin ka da nga Banwa o syudad sa bahin sa Western Visayas, ma-monitor mo na da. May forecast na da every hour nga pwede gid naton mahimo nga guide. Although nga ang pag-asa remind man na sa aton sini nga mga cellphone users nga i-verify nyo gida kung legitimate gid na ang mga apps nga na, mga weather apps sa inyo cellphone kay ang iban sina da kayo hindi man gali reliable, hindi man gali
consistent sa mga ginapagawa nga forecast. So official sa gyapon, importante i-open ninyo ang website sa aton sini nga DOST Pag-asa. Dira ya makita ninyo, matrace ninyo ang location sang bagyo, low pressure area kag ang mangindalagan sa aton sini nga panahon. Kung tanawon naton subong dako gid na mabulig sang teknolohiya sa patag sang weather monitoring. Amo nang ginabasihan sa aton sini nga mga LGUs kisa mga MDRRMCs naton, PDRRMO na ginabasihan sang pag-release sang mga announcements, especially sa pagmonitor kung may klase, kung wala, ano nga mga aktibidad ang pwede nga malimitahan. Pero sa subong naman niya, nga daw gamay lang nga pag-ulan. Malapor sila na ang dugan ko. Nasaludo kita sa aton sini nga mga local chief executive, sa aton mga alkalde sa pag-monitor sang dakat sang panahon kag i-announce sa aton sining pumuluyo, especially sa mga estudyante kung wala sang klase. Pero si DepEd Secretary kag Senator Angara mala nga mo nagapungko subong aton nga kuan nga sekretaryo kung tiglikom sa Department of Education, naga-remind man sa aton sini nga mga alkalde nga hindi gid ninyo pagpataman na basi talithi pa lang bala ma-announce na kamo nga wala sang klase. So dapat i-make sure gid ang accuracy, ang husto nga projection kag ang deliberation, no, para nga ti daw mangin reliable ang aton sini pag-release sa aton mga announcement. Kay dako man galing epekto kung halimbawa mag straight ang aton sini nga declaration sang wala klase. Medyo dako maning epekto niya sa lesson plan ni ma'am, sa school calendar sa aton sini nga mga tag sa kabuluthuan kung maglawig ang deklarasyon sang wala sang klase tungod sa malain nga panahon. So importante gid nga i-verify kag mangin damo kita sang sources, damo kita sang pamangkutan para nga ang aton sini nga pag-anunsyo effective man. Kaya diba si mag-announce kita lang nga suspende ang klase tapos grabe man ang init sang adlaw, so wala sing accuracy. Pero diri sa Iloilo City, sa Western Visayas, kag sa province of Iloilo, doon nakita nato no nga daw ka-accurate gid, kag ka-timely. Palakpakan ginato ng aton sini nga mga LGU officials sa paghimo kag pag-decide sang gusto para sa kaayuhan sang aton sini makaturan, especially sa mga estudyante. Para nga maproteksyonan man sila kay kaalang-alang man kisa nga ara na sila sa eskwelahan kag amo pag-anunsyo sang suspension sang klase. So far daw damo na nga mga declaration daw daw compliant man sa mga parameters ang ginahimo sa aton sini nga mga LGU. Grabe si Krising ni kay damo na sang nagkalamatay sa record sang aton sini nga NDRRMC, ara na sa 800,000 plus apektado sa bagyong Krising. May 5 ka napatay dito sa Antique gani, may missing pa to nga 2 ka mga persona. Ang nakitaan ilang nga motorsiklo pero ang driver wala pa. Amo ning ginabantayan man sa probinsya sang Antique, kay isa ang probinsya sang Antique sa mga natam-an gid sang pagbaha-baha. Sa standby kamo sa aton sini nga pagmonitor no sang sining 2 ka missing persons dira sa Sibaste Antique nga nasapuan ang ila motorsiklo. Pero ang lawas sila wala pa makita. Hindi man kita makasiling nga na ni sila, wala na sila no. Kaysa pamilya do masakit man nga. Wala sang lawas nga makita kag ideklara mo abi nga wala na. Kundi base pa lang nga nakasabit sila da. O puloy pero tinagadugay ang adlaw sang rescue kag operation sa pagpangita sa ila. Daw nagagamay man ang tsansa. Mayo lang na ako kay may nakitaan nga motorsiklo. Kag diin ayon ang motorsiklo nga ina. So basi makatudlo ini sa lead kung diin sila ayon ginanod sang baha, kay posible nga ginanod sila sang baha. Ang imong nasupat, malapor sila na ang dugan ko. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:52 sa aga sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Ang iban nga mga balita naton bantayan sa iban naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kag salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kada aga
diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo More. Especially sa aton siniya nga pag-anunsyo sang mga suspension sang klase, forecast sang pag-asa. Bantayin ninyo diri sa aton siniya nga Facebook page kay aton inaginapalayag from official announcements, PR sa aton siniya mga government concerned agencies nga nagamonitor sa aton siniya nga disaster kung may bagyo na. Ang aton siniya Office of the Civil Defense, DSWD, Malapor sila na inyo gid na nga mabatian kag mahibaluan diri sa aton siniya nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sige gid ang monitoring subong sang aton siniya nga Iloilo City Drainage Task Force sa status sa mga pagbaha diri sa may syudad sang Iloilo. Kabay patani nga solusyon ang aton sini nga pangitao na. Kay ting pumuluyo at least may baluan nila kung anong ila pagahimuon sa tion sang kalamidad kasubong sang pagbaha. Sige ang evaluation, pag-assess, pag-evaluate sang drainage system naton, especially sa mga flooded barangays diri sa may Iloilo City nga santo sa monitoring sang EOC, Iloilo City Emergency Operation Center, 37 ka barangay out of 180 ang naka-eksperyensya sang pagbaha recently tungod sang habagat. Wala na kita tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad. Ako na gid lamang ang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. upat malapor sila. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.